O paano mga kajunin? Naiintindihan niyo na ba yung crypto trading dito sa Pilipinas? Naniniwala ka na? Hindi pa rin. Ang bihirang patis. Sige, ang susunod nating makakapanayam, ewan ko kung hindi ka pa rin maniniwala, ang susunod nating makakapanayam ay isa sa mga napayaman ng cryptocurrency. Alam niyo ba, siya ay isang dating rapper. Rapper dyan sa lalawigan ng Antique. Ngayon, crypto trader na. At nung araw, nahatak pa yung kanyang kotse. Alam niyo ba, ngayon, sports car na. At yung mga kinita niyang milyon-milyon dahil sa crypto trading. Paano? Papakilala ko na sa inyo. Let's all welcome Mr. Stephen Carion. Wala, partner. Thank you, ha. So, si Stephen, mas kilala ko siya sa tawag na Bugs. Oo, mas kilala. Sige, para nang magkaroon kami ng idea, bago ka ba napasok dito sa crypto trading, ano ba yung hanap buhay mo, partner? Way back nung bago ko pumunta sa Manila, Antique, lumuwas ka. Ilan taon ka nun? 18 years old. 18 years So, old. unang napasok ko po doon na nakapagbago ng buhay ko is yung Pinoy invention siya na energy saver gadgets. So, okay naman, halos na nakaraos-raos sa kaso dahil nga business siya, may darating talaga yung pinaka-down. May naipon ako konti, yung inipon ko, sabi ko, mukhang hindi yata matutupad yung prinsipyo ko sa buhay ko na ayokong maging empleyado. Hanggang nabalitaan ko that time na maraming yung mayaman naman sa Uber, tsaka Grab that time. Kaso huli na pala ako. Nangyari na yung issue about Grab and Uber na yung mga sa prangkisa, yun na, naranasan ko ulit na Sa muli. ano na gagawin ko kasi ululugan ko yung sasakyan. Ano nangyari doon sa dalawang Yung Avanza po na balik ko po sa nahatak na yata na po. Tapos yung nag-stay po sa akin yung Mirage. Sumakto naman nung downtrend ko na that time, meron nag-offer sa akin, kaibigan ko rin, nasa Australia siya that time, sabi niya may pupunta sa Manila na kakausapin ka about to sa stock market niya yung sinabi kasi hindi pa naman namin kilala yung crypto that time. Nung na-meet ko na siya, ang ino-offer niya sa akin, multi-level marketing na involved sa crypto. And wala din akong idea about cryptocurrency. Habang pinag-aaralan ko siya, nakikita ko yung kagandahan ng crypto. At nagre-research na rin ako about Bitcoin, about nakita ko marami ang nabago ang buhay. Nung panahon na yun, mga 2017. Opo. Ano to naririnig ko na rin tungkol sa Bitcoin, pero ang mas malakas ang boses, ika nga, yung nagsasabing scam lang yan. Opo. Di ba? Dahil nga sa kumukuha ng, yung iba kasi kumukuha ng pera sa ibang tao, tapos sila yung magta-trade, ganun ba? Kasi merong mga tao kasi na nagsasabi na invest ka sa akin, tapos ako yung magte-trade para sa'yo, kikita ka. Ikaw, nung pumasok ka na dito sa crypto trading, ano-ano yung mga ginawa mo para matutunan mo to? Kumbaga makabisado mo to? Nag-more on research po ako. Ang ginagawa ko that time, kasi gusto ko nga, kasi ito na yung nakikita kong posible magbabago sa buhay ko. Ang ginawa ko, nagtatanong ako dun sa may alam. Parang humahanap ako ng mentor na sabi ko, kasi mahilig din ako mag-research sa mga buhay ng mga naging successful eh. Sino tong pinaka-mentor na na-discover mo? Marami po akong naging mentor from Malaysia, mga iba't ibang lahi. Kasi nung yun yan, na-involve ako sa multi-level marketing, nagsimula na nakapunta ako sa iba't ibang bansa. So marami ako na-meet ng mga magagaling sa crypto. Last December lang, kumita ako sa Bitcoin kasi may 5 Bitcoins ako na nabili ko siya range ng 300 to 700,000 pesos. So
maliit siya. Nung December, nag 2.3 to 0.4 po siya eh. So, nung binenta ko po, kasi based sa prediction ko, posibleng bumaba na kung hindi lang dahil kay Elon Musk. So, ang nangyari, nabenta ko siya, even tumaas siya, masaya ako kasi sa halos times 10 po yung pera eh, na pinuunan ko po eh. So, sa tuwa ko that time, bumili ako ng full payment siya. Na-fulfill ko yung kagustuhan ko, yung goal ko. So, after nun, akala ko yun na yung pinakamagandang day ko. Marami pa po, just 2 months yung kasagsagan na bull run. Siguro, mga 25 million in just 2 months po. Hindi, kaya ang gagan na ako sa'yo. Sipin mo, ano? Opo. Pero yun, pinag-aralan yan, hindi yung gumanya ka lang sa ganito. Ang pinag-aralan mo, bago mo bitawan yung... Bago ko po bitawan. Opo. Para bumili ng isang specific Point po. yung pagka-aralan mo muna yung... Opo, kung ano yung project niya, sabi ko nga lagi, kailangan mong alamin yung fundamental. Tapos sabayan mo ng technical analysis. Kahit yung pinakasimpleng technical analysis, makikita mo po dun sa ilalim ng chart ng trading. Makikita mo po dun yung pula at green na volume po yung tawag nila. Pag mas maraming green, pataas po yun. Pag nagpumupula na siya, babagsak na po yun. Yun ang pinaka-basic po eh. Ano yung naging challenging dito sa umpisa ka crypto trade? Pagod na pagod ka na ba sa mga unpredictable wild swings ng crypto market? Bakit di mo subukan mag-forex trading? Why? One part is, syempre, meron talagang hindi naniniwala, medyo papatuan ka negative, meron sa side ng relatives, sa mga kaibigan, sabi ko, alam ko yung ginagawa ko. And dumarating din minsan sa point ng life ko na hindi naman puro up, down. Meron din down. May talo din po. Naranasan ko siguro way back, siguro mga 3 weeks to 1 month ago. Meron din akong coin na binili na nagsadsad siya. Dalawang coin sumabay. 2 million mahigit. Nawala. Hindi to quick rich program na kapag crypto ka na, mayayaman ka. Kahit gaano kalaki yung puhunan mo, kung walang dedication sa sarili mo na pag-aralan yung kung anong pinasok mo. Kahit sa aspects Sa lahat ng bagay, saka dapat aalamin para sa negosyo lang. Talaga napaka-importante yung sinasabi mo na hindi siya overnight at hindi pwedeng gumaya-gaya ka na dito siya na kailangan mo siyang talaga paglaanan ng panahon. Para lang dun sa mga hindi pa siguro sumusubok. Tapos yung iba naman ay nakapasok na pero hindi alam kung saan ba sila makakarating. Gusto namin sabihin natin ma-inspire sila. Ano lang mga napuntar mo mula dito sa crypto trading mo? Buti na lang inalam mo itong crypto kasi priority ko is mother. So, ang pangarap ko lang dati is na natupad ko sa kanya. So, nabilhan ko siya ng bahay. Naghanap sila ng bahay. Isipin niyo po, dahil nga sa meron na akong kahit pa paano is may fund na. Isipin niyo po, gabing-gabi nung minessage sa akin na meron siya nakitang bahay is tinakbo namin. Alas 10, alas 11 ng gabi yata. Tinakbo namin, kinatok namin yung may-ari ng bahay na yun. At sabi ko, delete nyo na po yung post nyo sa Facebook. Ito po yung payment. Hindi, Ako, kung mapapanood nyo po ito, siya po magpapatotoo yung may-ari ng bahay po. As in just less than 1 week, na full payment po, tapos nakalipat na po kami dito. And yung experience mo na mahirap yun ay nakatakan ka ng sasakyan. Opo. Medyo mabigat eh. Ako ba naman, mas sentimental po ako sa pangangundar po eh. Mabigat pero nakakatuwa ngayon kasi from isa na lang at naging karag-karag na nga lang po yung Mirage ko that time eh. Nakapundar po ako ngayon ng mga SUV, sedan. Pero nakakatuwa, nakabili po ako ng January ng sports car. Ano ba yun? Pangarap mo ba talaga yan? Pangarap ko po Wala, doon naman sa mga bashers ng crypto trading, anong message mo sa amin? Sa mga bashers po ng crypto trading, siguro bago tayo magsalita sa kahit hindi lang naman sa crypto sa isang bagay o sa isang tao, siguro mas maganda muna ipasukin
sa crypto industry. At crypto itself is hindi po talaga scam. Ikaw na mismo mag-trade sa Ikaw na mismo mag-trade. Hindi mo kailangan ng mataas na Hindi mo kailangan po kahit estudyante ka, kahit ano. Kasi kailangan mo lang i-adapt yung crypto, parang next generation. Siyempre, naramdaman na natin ang mabigat na gastusin dahil bukod sa holiday season, sumabay po ang mga price hikes o ang mga price increases ng mga basic services tulad na lang ng singil sa kuryente. Gusto man nating magtipid ng kuryente, hindi naman ganun pong kadaling gawin ito. Pero ngayong umaga, may bisita po tayo mula sa Ibanez Easy Saver Trading para ipakita sa atin ang isang paraan para makatipid sa kuryente. Makakasama po natin sa PTV News Center Studio sina Mr. Stephen Carion, Judah Benhor Belobelo at Irinio Pagador. Good morning, gentlemen. Morning po. Morning po. Mr. Stephen Carion, can you discuss to us kung ano po itong Yes Saver Trading? Gadget po siya na nakakatulong na makasave ng kuryente. Okay. Then sir, paano po natin, can you expound on this? Ano pong klaseng gadget ito na makakasave sa kuryente? Parang AVR siya na nag-i-impact ng mga nasasayang na kuryente at pinapagamit ulit sa appliances. So, pwede po ba natin ipakita sa ating mga kabalitaan kung ano po itong AVR na ito? Ito pong AVR namin, ginagamit po ito para sa plancha. Ito naman po, para sa mga appliances, up to 1,000 watts po yung pwedeng isaksak. Andito naman po yung para sa aircon, 2.5 horsepower yung pwedeng isaksak dito. Meron naman kami mga order basis sa mga electric motor, pinapasadya na po namin paggawa sa manufacturer. So, sir, kada appliances, magkakaiba sila ng AVR. Yung sa plancha, binukod po namin siya kasi ibang type of appliances siya. Yung sa may sa may mga appliances, mga inductive load, 6 na appliance pwedeng isaksak up to 1,000 watts. So, sir, this is not the first time naman na magkaroon o magsilabasan itong mga AVR. So, ano po yung pagkakaiba ninyo doon sa mga naunang gadgets na naglabasan na noon? Yung pagkakaiba po namin sa mga gadget na nasipaglabasan, yung sa amin po, 18 years na siya sa market, tapos kami lang po yung naka-invento ng gadget na para makatipid sa plancha. 70 to 90% po talaga yung mawawala. So, sir, para doon sa mga kabalitaan nating interesado, paano nakakatipid sa kuryente itong mga AVR na inyong dala ngayong umaga? Pwede po namin ipakita. Sige, go ahead, i-demo. sir. Saksak na ba? Ito po, Sir, i-read po namin yung plancha without using energy saver.